Welcome sa aking YouTube channel kung saan tinitingnan natin ang mga misteryo, totoong krimen at hindi malilimutang kaso na yumanig sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lang natin basta ikinikwento ang nangyari kundi sinusuri din natin ang mga ebidensya, ang mga taong sangkot at ang mga tanong na hanggang ngayon ay walang kasagutan. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong puno ng palaisipan at gusto mong makita ang mas malalim na pagtingin sa mga totoong pangyayari, nasa tamang YouTube channel ka kaya't huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami sa bawat bagong kaso. Noong ika-13 ng Enero taong 2022, maliwanag at maganda ang kalangitan sa Honolulu, Hawaii. Maagang nagising si Tokuhura Lily, 81 taong gulang, ngunit nakaramdam siya ng kaba. Gabi bago nito, bandang alas 6, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang anak na si Tokuhara John. Sinabi ni John na dadalawin siya at magdadala ng mga lunchbox na kanyang inihanda, kaya't buong gabi siyang naghintay. Ngunit hindi dumating ang kanyang anak. Inisip ni Lily na baka abala ito sa kanyang klinika at posibleng may biglang emergency na nagpilit sa kanya na magtrabaho hanggang madaling araw, dahilan para makalimutan ang kanilang usapan. Magkahalong pag-aalala at pag-unawa ang naramdaman niya. Kinaumagahan, maingat niyang inilagay sa lalagyan ang pagkaing niluto niya at nagpa siya na dalhin iyon mismo sa klinika ng kanyang anak. Sa isip niya, siguradong pagod si John at kaysa istorbohin pa ito sa pagtawag, mas mabuting siya na mismo ang magdadala ng pagkain. Pagdating sa gusali sa gitna ng syudad, ipinarada ni Lily ang sasakyan sa likod ng klinika. Agad niyang napansin ang pamilyar na puting pick-up truck ng kanyang anak na nakaparada sa harap at nakabukas pa ang likurang pinto. Dahil dito, inisip niyang tiyak na nasa loob si John kaya't diretsong pumasok si Lily. Ngunit kapansin-pansin din ang katahimikan. Walang kahit anong ingay sa loob at ramdam niya ang hindi pangkaraniwang katahimikan na nagdudulot ng matinding kaba. At ang bumungad sa kanya ay labis niyang ikinabigla. Nagkalat ang mga puting papel sa sahig at nakita niya si John, 47 taong gulang na nakahandusay sa gitna ng silid, hindi na gumagalaw at may nakakalat na pulang likido sa paligid ng kanyang ulo. Napaluha si Lily. Nanginginig habang naguguluhan pero pinilit pa rin kumalma at mabilis na tumakbo palabas habang sumisigaw ng tulong. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga ambulansya, pulis at mga bumbero. Ang mga taong nakarinig ng sigawan ay nagsidatingan din upang tumulong ngunit huli na ang lahat. Matagal nang walang buhay si John at agad na isinara ng mga pulis ang buong lugar. Ang balita ng pagkamatay ni John ay lubos na ikinagulat ng buong komunidad. Lahat ay nagsabing siya isang positibo at mabuting tao, palaging magalang at handang tumulong, at madalas na lumalahok sa mga gawaing voluntaryo. Ang klinikang kanyang itinayo ay hindi lamang nakatulong sa mga pasyente upang maibsan ang kanilang sakit, kundi nagbigay rin ng malaking pakinabang sa buong pamayanan. Ngunit ang pagkawala ng isang taong tulad niya sa ganitong kalagayan ay mahirap tanggapin ng sinuman. Si John, 47 taong gulang ay hindi kailanman nag-asawa at wala ring anak. Isa siyang masayang binatang maligaya sa kanyang sariling paraan. Hindi siya kailanman nakaramdam ng kalungkutan dahil sa palaging nasa tabi niya ang kanyang pamilya. Si Ginang Lily ay may 3 anak at si John ang bunso. Inalagaan at minahal siya ng husto ng kanyang 2 nakakatandang kapatid na babae. Malapit din si John sa kanyang mga pamangkin na itinuturing siya hindi lang bilang tiyuhin kundi bilang isang matalik na kaibigan sa loob ng pamilya. Sa araw-araw, seryoso siya sa pangangalaga ng katawan. Mahilig siyang mag-ehersisyo at palaging binabantayan ang kanyang pagkain. Bilang isang profesional sa larangan ng kalusugan, naniniwala siyang kailangan niyang mamuhay ng malusog at maayos bilang halimbawa sa iba. Sa labas ng trabaho, mahilig siya sa mga aktibidad sa tubig gaya ng pangingisda, surfing at kayaking. Matapos niyang makapagtapos sa kolehiyo,
pinili niyang tahakin ang tradisyonal na medisina at acupuncture. Nagsikap siyang mag-aral, nakapagtapos ng master's degree at kumuha ng lisensya bilang manggagamot. Kalaunan, nagtayo siya ng sariling klinika sa kanilang lugar. Mabilis itong naging pinagkakatiwalaang destinasyon ng maraming tao na nagbibigay ng pag-asa at tiwala sa komunidad. Ngunit sa pagsisiyasat ng mga pulis sa lugar ng krimen, nakadiskubre sila ng 2 basyo ng bala sa sahig malapit sa ulo ni John. Sa isang sulok naman malapit sa refrigerator, natagpuan nila ang 2 basyo. Lahat ng 4 na bala ay tumama sa ulo na nagpatibay sa konklusyon na ito ay isang planado ng pagpatay na may halong galit at paghihiganti at hindi isang basta-bastang insidente lamang. Sa karagdagang pagsusuri, natuklasan ng mga pulis na sa loob ng drawer ng mesa ay may nakakalat na halos $4,000. Malinaw na nakikita ang perang ito ngunit hindi man lang ito ginalaw ng salarin. Pinatunayan nito na ang tanging pakay ng pumatay ay ang buhay ni John at hindi ang kanyang mga ari-arian. Sa lugar ng insidente, nakakita rin ang mga investigador ng isang pulang fingerprint na malinaw na nakikita sa pader na pinaniniwala ang galing sa dugo. Bukod pa rito, may natagpo ang 2 cellphone sa ibabaw ng mesa na parehong pag-aari ni John. Ang isa ay nakakonekta sa Wi-Fi at ginagamit niya sa paglalaro. At ang ikalawa naman ay ang kanyang pangunahing telepono. Batay sa datos, huling ginamit ito bandang 6:80 ng gabi sa araw ng krimen. Mula sa mga surveillance camera sa labas ng klinika, natuklasan ng mga pulis ang imahe ng isang lalaking nakasuot ng fisherman's hat na dumating bandang 6:00 ng gabi noong 12 ng Enero. Dire-diretso itong nagtungo papunta sa klinika ni John at makalipas lamang ang 48 segundo, muling nakita sa kamera ang parehong tao ngunit sa pagkakataong ito ay palabas na ng klinika. Kapansin-pansin na iba ang kanyang itsura. Nakasuot ito ng isang puting sombrero, may madilim na salamin at halos natatakpan ang buong mukha. Dahil mababa rin ang kalidad ng kuha, hindi malinaw na natukoy ng mga pulis ang tunay niyang anyo. Maliban sa kuhang ito bago pumasok si Ginang Lily, ang ina ni John sa klinika, wala nang ibang lumapit o pumasok sa lugar. Dahil dito, halos walang silbi ang mga unang nakuhang pahiwatig para agad na matukoy kung sino ang responsable. Dahil sa sitwasyong ito, nagpasya ang mga pulis na gamitin ang oras mula sa huling aktibidad ng cellphone ni John bilang batayan upang imbestigahan ang mga record ng trapiko at mga sasakyang namataan malapit sa gusali. Hindi nagtagal, natuklasan nila na bandang 5:57 ng hapon, isang puting pickup truck ang lumiko mula sa Farrington Highway papasok sa Waipahu Station Road at saka tumungo sa Hilaga bago huminto sa isang lugar na walang kamera. Pagkaraan nito, sa sumunod na intersection, isang tao ang namataan na naglalakad papunta sa direksyon ng klinika. Muli siyang lumitaw sa mga surveillance camera ng mga kalapit na tindahan at ito ang parehong kahina-hinalang lalaki na nakita ring lumabas sa klinika ni John. Sa pagsusuri sa naturang puting pickup truck, natagpuan ng mga pulis ang karagdagang surveillance footage kung saan malinaw na nakuhanan ang sasakyan habang tumatakbo sa highway. Sa pamamagitan ng paghahambing, natukoy ng mga pulis na malamang ito ay isang Chevrolet pickup na modelo mula 2014 hanggang 2016. Bagamat nakuhanan ng kamera ang front license plate, naka-blur ang imahe kaya hindi ito mabasa ng malinaw kahit sinubukan ng mga eksperto. May ilang haka-haka na ang plaka ay maaaring kombinasyon ng 3 letra at 3 numero. Mula sa palatandaang ito, agad na nilimitahan ng mga pulis ang listahan sa lahat ng puting Chevrolet pickup na nakarehistro sa Hawaii. Matapos ang pagsusuri, natukoy nila ang 52 sasakyan na tumutugma sa parehong modelo. Isa-isa itong sinuri at 51 sa mga may-ari ay nakumpirmang walang kinalaman sa krimen. Nanatili naman ang isang natatanging sasakyan at ang may-ari nito ang naging sentro ng investigasyon. Ang may-ari ay si Eric Thompson, 32 taong gulang at isang negosyanteng may sariling construction team. Maayos ang kanyang kabuhayan at malaki ang kinikita. Kasama niyang naninirahan ang kanyang asawa at 2 taong gulang na anak na babae sa isang high-end na tirahan sa Honolulu. Sa karagdagang beripikasyon,
Natuklasan ng mga pulis na nagkakilala na pala sina Eric at John 4 na taon na ang nakalipas. Sa panahong iyon, sa pamamagitan ng isang kaibigan, natulungan ni John si Eric na gamutin ang carpal tunnel syndrome. Ngunit makalipas ang insidenteng iyon, halos wala na silang naging kontak. Ito ay bahagyang nakadismaya sa mga investigador dahil hindi sapat ang basehan ng isang lumang pagkakakilala upang isiping may kinalaman si Eric sa krimen. Ngunit hindi nagtagal, lumitaw ang isang nakakagulat na bagong pahiwatig. Natuklasan ng mga detective na si Joyce, ang asawa ni Eric, ay isa ring pasyente ni John. Sa pagsusuri ng mga datos mula sa cellphone ni John, natuklasan na hindi lamang simpleng relasyon ng doktor at pasyente ang mayroon sa kanilang dalawa, kundi mayroon silang palihim na relasyon na itinatago sa loob ng maraming taon. Sa puntong ito, lumitaw ang tanong kung si Joyce ba nakarelasyon ni John ang maaaring tunay na sangkot sa nangyari. Pagkalipas ng 3 linggong palihim na investigasyon, nag-anunsyo na ang mga pulis ng ilang bagong detalye sa media. Napatunayan na sina Eric at Joyce ay matagal nang magkasintahan pa mula high school. Nagkakilala sila sa Kalani High School at sa mga lumang larawan ay makikita ang kanilang masayahin at kapansin-pansing anyo. Noong 14 ng Enero taong 2014, nagdao sila ng engrandeng kasal at sinadya nilang piliin ang petsang tumatapat sa kanilang 13 anibersaryo bilang magkasintahan upang maging mas makabuluhan ang araw na iyon. Ang kasal ay ginanap sa isang marangyang villa sa tabing dagat sa Hawaii. Pagkatapos ng pag-aaral sa University of Hawaii, itinuon ni Eric ang lahat ng kanyang lakas sa pagpapaunlad ng kanyang negosyo. Sa edad na 20s, siya ay naging may-ari ng isang construction company na pinamumunuan ng dose-dosenang empleyado at humahawak ng malalaking proyekto. Dahil sa laki ng kita, agad siyang nakabili ng bahay na nagkakahalaga ng $2 million bilang tirahan ng kanyang pamilya. Samantala, si Joyce ay nananatili sa tahanan upang buong pusong alagaan ang pamilya at maging sandigan ng kanilang pagsasama. Sa panahong iyon, napakatamis ng kanilang buhay mag-asawa at hinahangaan sila ng marami. Gayunpaman, makalipas ang ilang taon ng pagsasama, wala pa ring anak ang mag-asawa. Dahil dito, madalas silang mabalisa at magalala. Kumonsulta na sila sa mga espesyalista ng Western medicine, ngunit sinabihan silang parehong malusog at pinayuhang maghintay pa ng may pasensya. Sa panahong iyon, isang dating guro nila sa high school na nakaalam ng kanilang problema ang nagpakilala sa kanila kay John. Buo ang tiwala ng guro at masigasig nitong inirekomenda ang acupuncturist na si John na sinasabing may kakayahang ayusin ang balanse ng katawan at makatulong sa fertility. Dahil dito, agad na nagtungo si Joyce sa klinika ni John upang magpasuri. Matapos ang ilang sesyon ng acupuncture, sinabi ni John na may bara ang sirkulasyon ng dugo ni Joyce at kailangan pa ang karagdagang masahe bilang suporta. Umayag si Joyce at sa panahon ng paggamot, isinama pa niya minsan si Eric upang ipagamot ang carpal tunnel syndrome ng kanyang asawa. Matapos ang insidente ng krimen, napilitan ang mga detective na magsagawa ng masusing investigasyon upang mabunyag ang lihim na relasyon ni John at Joyce. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga electronic records, kabilang ang mahigit 5,600 text messages, tawag, video at mga larawang kanilang ipinasa sa isa't isa, natuklasang matagal nang nagpatuloy ang kanilang relasyon ng palihim. At sa tulong ng paggamot ni John, nagtagumpay si Joyce na magdalang tao at kalaunan ay nanganak ng isang malusog at magandang sanggol na babae. Ngunit matapos ipanganak ang bata, naging karelasyon ni John si Joyce. Hayagan itong sinabi kay John na wala siyang balak na hiwalayan ng asawa, ngunit handa siyang panatilihin ang papel bilang isang tagong kasintahan. Sa kanilang mga mensahe, malaya nilang ipinahayag ang kanilang damdamin. Kapansin-pansin ang malaking agwat ng kanilang edad. Si John ay 15 taon na mas matanda kay Joyce. At sa mga unang yugto ng kanilang relasyon, si John ang mas aktibong nagpakita ng interes. May mga araw na umaabot ng hanggang 50 magkakasunod na mensahe ang ipinapadala niya kay Joyce. Ang nilalaman ng kanilang komunikasyon ay lubos na pribado at sensitibo
kabilang ang palitan ng mga larawan at video na hindi para sa publiko at mga usapang personal. Gayunpaman, napansin ng mga investigador na bigla itong tumigil 6 na buwan bago mangyari ang trahedya. Sa puntong ito, lumabas ang mas malinaw na larawan. Si Eric, ang asawang abala sa trabaho mula umaga hanggang gabi, ang nakatuklas ng lihim na relasyon. Dahil sa kanyang nakasanayang umalis ng maaga at umuwi ng gabi, minsang napagpasiyahan niyang suriin ang kanilang home security camera system. Doon niya napansin ang isang kahina-hinalang pangyayari. Isang gabi habang siya ay nasa business trip, lihim na lumabas si Joyce ng kanilang bahay bandang 1:00 ng madaling araw. Ang mas nakakabahala pa, malinaw na nakita ni Eric sa kanilang home camera na iniwan ng kanyang asawa ang kanilang sanggol na mag-isa sa bahay. Pagkalipas ng mahigit 30 minuto, bumalik muli si Joyce sakay ng kanyang sasakyan at dumating sa gate. Hindi na iwasan ni Eric na itanong sa kanyang asawa kung saan siya nagtungo sa 10 oras ng gabi at bakit niya nagawang iwanan ang kanilang sanggol nang walang nagbabantay. Sa harap ng paulit-ulit na pagtatanong ni Eric, napilitan si Joyce na aminin ang buong katotohanan tungkol sa kanyang relasyon kay John. Sinubukan pa niyang ipagtanggol ang sarili na si John umano ang unang lumapit at siya ay nadala lamang at wala siyang tunay na damdamin para rito. Pagkatapos ay umiyak si Joyce at nagmakaawa ng kapatawaran at nangakong tatapusin na ang kanilang maling relasyon at babalik bilang isang tapat na asawa at ina. Bagamat pinili ni Eric na patawarin siya, matindi ang naging paraan niya ng paghawak sa sitwasyon. Pinilit niyang lumuhod si Joyce sa harap ng kanilang mga magulang mula sa magkabilang panig at magbigay ng pangako na hinding-hindi na muling mauulit ang pagtataksil. At upang matiyak na hindi na siya muling mabibigo, nakaisip si Eric ng isang matinding paraan, isang bagay na tuluyang isiniwalat lamang sa korte kalaunan. Nang makausap ng mga investigador sina Eric at Joyce, kapwa nila inamin na dumaan nga sa mabigat na pagsubok ang kanilang pagsasama dahil sa lihim na relasyon. Ngunit iginiit ni Eric na matapos magsulat ng formal na kasunduan si Joyce at humingi ng tawad sa harap ng kanilang pamilya, unti-unti niyang tinanggap ang sitwasyon. Ani ni Eric, habang lumilipas ang panahon, dahan-dahang nawala ang galit at hinanakit na kanyang naramdaman. Mas mahalaga pa rito, aniya, mayroon siyang 2 taong gulang na anak na babae at imposible raw para sa kanya na gumawa ng isang bagay na kasing bigat ng pagpatay. At para sa mga pulis, may punto ang kanyang pahayag at hindi agad ito basta-basta maisasantabi. Ngunit sa mas malalim na investigasyon, natuklasan ng mga otoridad na mas komplikado ang pribadong buhay ni John kaysa sa una nilang inakala. Sa loob ng maraming taon, pinanatili niya ang sabay-sabay na romantikong ugnayan sa ilang kababaihan na karamihan ay matagal ng pasyente ng kanyang klinika. 2 sa kanila ang dumating pa sa puntong nakipaghiwalay sa kanilang mga asawa dahil sa pagkakaroon ng relasyon kay John. Dahil dito, lumitaw ang isang posibilidad. Maaaring isa kaya sa mga babaeng ito o kaya na may isa sa mga asawang kanilang nasaktan ang may motibo sa krimen? Agad na sinimula ng mga pulis ang pagtatanong sa 2 asawa na konektado sa mga naturang relasyon. Ang una, si Mark ay hayagang umamin na noong una niyang natuklasan ang pagtataksil ng kanyang asawa, nakaramdam siya ng matinding galit at sakit. Subalit kalaunan, natutunan niyang tanggapin ang sitwasyon at bitawan ang lahat. Parehong maayos na nakipaghiwalay ang 2 asawang nakausap ng mga pulis at kapwa ring nakahanap ng bagong kaligayahan sa kanilang buhay. Sa katunayan, nakapagtataka pa dahil si Mark, ang unang asawa na tinanong ay nagpahayag pa ng pasasalamat kay John. Ayon sa kanya, sa huling yugto ng kanilang diborsyo, naging maalaga si John hindi lamang sa kanyang dating asawa kundi pati na rin sa kanilang 2 anak na babae. Ang ikalawang lalaki naman ay nagbigay ng halos magkaparehong pahayag. Aniya, tuluyan na niyang nalampasan ang mga nangyari at hindi na siya nagkimkim ng sama ng loob. Natural na lamang ang naging paghihiwalay nila ng kanyang dating asawa at wala siyang anumang galit kay John. Matapos suriin at linawin ang lahat ng kaugnayan ng mga babaeng may koneksyon kay John, napagpasyahan ng mga pulis na ang pinakapinaghihinalaan pa rin ay sina Eric at ang kanyang asawang si Joyce.
Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa mga security camera ng mga kapitbahay malapit sa bahay ni na Eric, natunto ng mga investigador ang kanyang mga galaw noong hapon ng ika-12 ng Enero taong 2022. Batay sa nakalap na datos, 2 beses lumabas si Eric sakay ng kanyang puting pickup truck. Ang unang labas ay bandang 5:20 ng hapon kung saan umalis siya mula sa kanilang bahay at dumiretso patungo sa highway. Ngunit sa ruta mula sa kanilang bahay papuntang acupuncture clinic ni John sa Waipahu, hindi sapat ang dami ng mga surveillance camera upang tuloy-tuloy na masundan ang lahat ng kanyang mga galaw. Gayunpaman, kung ang nakuhang mga video ng pick-up ay talagang sa kanya nga, halos perpekto ang pagkakatugma ng oras. Ayon sa kalkulasyon gamit ang Google Maps, aabutin ng 35 hanggang 55 minuto ang biyahe depende sa daloy ng trapiko. Lumabas sa surveillance na unang nakita ang puting pickup truck sa Waipahu makalipas ang 37 minuto at malinaw na naitalaban ng 5:57 ng hapon. Lalong kapansin-pansin na bandang 6:47 ng gabi, ang eksaktong oras na nakuhanan ng kamera sa kanilang kapitbahayan, bumalik ang pick-up at muling ipinarada sa harap ng bahay ni na Eric. Ang oras na ito ay eksaktong 30 minuto ang pagitan mula 6:17 ng hapon kung kailan nakuha na naman ng kamera ang misteryosong lalaking naka-fisherman's hat sa paligid ng klinika. Makalipas ang wala pang isang oras mula nang bumalik si Eric, nakuhanan muli ng kamera ng kanilang kapitbahay ang patuloy na apoy sa kanilang likuran ng bahay. Umabot ito ng humigit kumulang 5 minuto bago tuluyang nawala. Ang ikalawang galaw ni Eric ay naganap ng gabi ring iyon. Sa pagkakataong ito, napansin na may lumitaw na toolbox sa likurang bahagi ng kanyang pickup truck, isang bagay na wala roon kanina. Bandang 10:43 ng gabi, muling bumalik sina Eric at malinaw pa ring nakikita ang nasabing toolbox sa likod ng kanyang sasakyan. Mabilis na nagsagawa ng masusing pagsisiyasat sa bahay ng mag-asawa ang mga pulis, ngunit sa kabila ng masusing paghahanap, wala silang natagpo ang direktang ebidensya na mag-uugnay kina Eric at Joyce sa pagkamatay ni John. Gayunpaman, nakatuklas sila ng ilang kahina-hinalang bagay. Sa bakuran, may natagpuan silang isang wheelbarrow na may nasunog na metal na lalagyan sa loob. Bukod pa rito, natuklasan din na may 12 baril na rehistrado sa pangalan ni Eric, lahat ay legal, ngunit may 2 pang hindi nakarehistro. At sa lahat ng ito, may 2 baril na may katulad na katangian sa uri ng ginamit sa kaso. Gayunpaman, matapos ang mga pagsusuri, napatunayang wala ni isa sa mga baril na ito ang siyang ginamit na murder weapon. Pagdating naman kay Joyce, hindi na niya itinanggi ang kanyang lihim na relasyon kay Dr. John. Subalit kapwa maring itinanggi ng mag-asawang sina Joyce at Eric na mayroon silang kinalaman sa pagkamatay ni John. Nang humarap sa masusing investigasyon ng pulisya, kapwa nagpakita ng hindi kooperatibong asal sina Eric at Joyce at agad na humingi ng proteksyon sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang sariling mga abogado. Isa sa mga ebidensyang nakalap ng mga otoridad ay ang isang fisherman's hat na itinuturing na napakahalagang pahiwatig na maaaring magbibigay liwanag sa buong kaso. Ayon sa mga kuha ng kamera, malinaw na nakasuot ng mapusyaw na kulay na fisherman's hat ang salarin. Ilang sandali lamang matapos ang insidente, hindi sinasadyang nahulog ang sombrero sa kalsada. 10 minuto makalipas, isang naglalakad na lalaki ang nakakita nito at pinulot. Nang makilala siya ng mga pulis, lumabas na isa siyang palaboy na walang permanenteng tirahan. Isinuot niya muna ang sombrero, ngunit nang makabalik sa kanyang pansamantalang tulugan na gawa lamang sa trapal, isinabit na lamang niya ito sa isang sulok at hindi na muling ginamit. Matapos makuha ng mga forensic expert ang sombrero, isinailalim ito sa masusing pagsusuri. Natuklasan nila na may naiwang hibla ng tela at isang hibla ng buhok sa loob nito. Kumuha sila ng DNA sample mula sa brim at pinakakorona ng sombrero. Gayunpaman, ang resulta ng pagsusuri ay hindi naging kasing saklaw ng inaasahan. Lumabas na may 2 magkaibang genetic profile ang natagpuan. Sa huli, nagbigay ng konklusyon ang mga eksperto.
Hindi nila tuluyang maaalis ang posibilidad na si Eric ang isa sa mga pinagmulang DNA. Eksaktong araw ng mga puso noong taong 2022 na siya ring ika-18 anibersaryo ng unang pagkikita ni Eric at Joyce, inaresto si Eric. 2 mabigat na kaso ang isinampa laban sa kanya. Second-degree murder at paggamit ng armas sa pagsasagawa ng isang krimen. Matapos maglagwak ng napakalaking piyansa na nagkakahalaga ng $1 million, pansamantala siyang pinayagang makauwi habang naghihintay ng paglilitis. Nagsimula ang formal na paglilitis noong Hulyo taong 2023. Nakatuon ang argumento ng prosekusyon sa motibo at ayon sa kanila, malinaw na dahil sa lihim na relasyon ni Joyce at John at batay na rin sa mga paraan ng pagsasagawa ng krimen, ito ay nagpapakita ng isang personal na pagpatay na pinamumunuan ng matinding galit at selos. Gamit ang mga ebidensyang nakuha sa crime scene at ang inayos na timeline, ipinresinta ng mga pulis ang kanilang pananaw sa korte. Ayon sa kanilang ulat, ang pangalawang cellphone ni John na nakakonekta lamang sa Wi-Fi ay nagpapakita na nagsimula siyang maglaro ng isang programa bandang 5:40 ng hapon at tuloy-tuloy itong nakabukas. Pinaniniwalaan ng mga pulis na naglalaro pa si John nang saglit siyang tumigil upang mag-reply sa text ng kanyang ina. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, dito na siya binaril ng isang lalaking nakasuot ng fisherman's hat na nakita sa kamera. Dahil dito, nagpatuloy lamang ang laro sa telepono sa loob ng 3 oras hanggang sa maubos ang baterya at tuluyang mamatay ang unit. Sa parehong oras, eksaktong lumitaw sa surveillance camera ang lalaking nakasuot ng fisherman's hat. Malapit sa lugar ng insidente, nakita rin ang isang Chevrolet pickup truck na pinaghihinalaang kay Eric. Nang makuhanan ng mga kapitbahay ang sasakyan ni Eric na bumabalik sa kanilang bahay, tinatayang nasa 40 minuto na ang lumipas mula nang mapatay si John. Sa paliwanag ni Eric, sinabi niyang ang unang pag-alis niya noong 12 ng Enero ay para magtapon ng basura sa isang dump site malapit sa kanila. Ngunit nakakita ng testigo ang mga pulis. Isang empleyado ng dump na nagsasabing hindi niya nakita ang puting pickup truck ni Eric sa naturang lugar noong gabing iyon. Idinagdag pa niya na ang sinasabing pagtatapon ni Eric ng mga hollow blocks at iba pang bagay ay hindi pinahihintulutan ng kanilang pasilidad. Para sa ikalawang pag-alis, sinabi ni Eric na nagtungo lamang siya sa isang grocery upang bumili ng mga gamit sa bahay. Subalit dahil nagbayad siya gamit ang cash, wala siyang maipakitang resibo o anumang patunay. Bilang dagdag, inilarawan ng prosekusyon ang imahe ng perpektong buhay at perpektong pamilya na pinapangarap ni Eric at ipinakita na isa siyang taong may matinding kontrol at ugali ng pagiging perfectionist. Upang patunayan ang kanilang pahayag, iniharap nila ang isang kasunduan sa pag-aasawa na nilagdaan ni Eric at Joyce 11 araw bago naganap ang insidente. Nakasaad sa dokumento na si Joyce ay obligadong tapat na gampanan ang kanyang responsibilidad bilang asawa at anak. At kung siya ay muling mahuhuling nangangaliwa, otomatikong mapupunta kay Eric ang lahat ng ari-arian ng kanilang tahanan at pati ang kustodiya ng kanilang 2 taong gulang na anak. Ayon sa prosekusyon, malinaw na sumasalamin ito sa kontrol at pamimilit ni Eric sa kanyang asawa. Sa kanilang pananaw, dahil determinado si Eric na ibalik ang dating perpektong buhay, pinili niyang tapusin ang buhay ni John, ang taong naging banta sa lahat ng bagay na itinuturing niyang mahalaga. Dahil para kay Eric, habang buhay pa si John, hindi na muling magiging buo ang kanyang pamilya. Nang mabigyan ng pagkakataong magsalita sa korte, taos-puso namang ibinahagi ni Eric ang kwento ng kanilang pamilya. Ayon sa kanya, napagtanto niya na ang problema ay hindi kay John kundi sa relasyon nila ni Joyce at pinutol na raw nito ang lahat ng ugnayan sa kanya. Ikinuwento niya rin na minsan nang naranasan ni Joyce ang matinding sakit ng pagkawala ng anak sa kanyang sinapupunan. Dahil sa matinding dagok na ito, sinunod nila ang payo ng mga kaibigan na sumailalim si Joyce sa acupuncture therapy bilang paraan ng paghilom. Noon, buo ang kanyang tiwala kay John. Iniisip niya na siya ang makakatulong sa kanila upang malampasan ang kanilang pagsubok. Ngunit dagdag pa ni Eric,
Ang ikinagulo ng kanyang isip ay ang patuloy na pagpunta ni Joyce kay John kahit na ipinanganak na ang kanilang anak na babae. At dito na tuluyang lumabas ang masakit na katotohanan tungkol sa lihim na relasyon. Inilarawan ni Eric ang kanyang asawa bilang isang babaeng may mabuting puso, ngunit masyadong inosente at madaling malinlang ng iba. Ibinunyag niya na minsan ay umamin si Joyce na bumisita siya sa isang manghuhula at ang taong ito raw ang nagtulak sa kanya na magkaroon ng ugnayang romantiko kay John. Binigyang diin din ni Eric na matapos mabunyag ang lahat, labis na nagsisi si Joyce at buong determinasyong ayusin ang kanilang pagsasama. Nangako siyang hinding-hindi na siya muling magkakanulo at pinutol din umano niya ang lahat ng koneksyon sa mga manghuhula o espiritual na tagapayo. Ngunit hindi nagtagal. Nadiskubre ni Eric na muli niyang nilabag ang pangako nang palihim itong bumisita ulit sa isang manghuhula. Dahil dito, ayon kay Eric, ang kasunduan sa kasal na kanilang nilagdaan ay isa pa ring patunay ng sinserong pangakong ipinapakita ng kanyang asawa upang ipakita ang kanyang katapatan. Mariin namang tinutulan ng kampo ng depensa ang mga paratang. Giit nila, ang lalaking may puting sombrero na lumabas sa surveillance footage ay tiyak na hindi si Eric. Upang palakasin ang puntong ito, nagdala sila ng mga eksperto sa forensic bilang mga saksi na nagpahayag na walang natagpo ang DNA ni Eric sa sombrero. Dagdag pa ng depensa, hindi rin pagmamay-ari ng kanilang kliyente ang puting Chevrolet pickup na nakita sa mga video ng surveillance. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Eric na ang sinunog na palayok na nakita ng mga pulis sa wheelbarrow sa kanilang bakuran ay ginamit lamang niya upang tanggalin ang mantika mula sa mga gamit na metal. Tungkol naman sa mga apoy na nakita ng mga kapitbahay sa likod ng kanilang bahay, ipinaliwanag niya na iyon ay mga paputok na pinailawan niya habang naglalaro kasama ang kanilang anak na babae. Hindi rin nag-atubili ang mga abogado ng depensa na ipahayag ang kanilang matinding pagkadismaya sa itinuturing nilang napakahina at hindi propesyonal na investigasyon. Inakusahan nila ang mga pulis na mula pa sa simula ay nagkaroon na ng pagkiling. Nakatuon lamang sila sa pagbuo ng ebidensya laban kay Eric habang lubos namang isinasantabi ang posibilidad na may iba pang sospek. Ayon pa sa kanila, ang mga surveillance video na nakolekta ng mga investigador ay hindi lang mababa ang kalidad, kundi hinahawakan din sa paraang magulo at pabaya. Mas seryoso pa rito, ipinunto ng depensa na ang mismong pagprotekta sa crime scene ay napakakulelat. Ang pinakamalinaw na halimbawa rito ay ang isang deputy sheriff na nang dumating sa pinangyarihan, inabot pa ng 10 minuto bago naalala na buksan ang kanyang personal na kamera. Bukod pa rito, hindi rin niya naiulat ng buo ang presensya ng isa pang kasamahan na naroroon sa lugar. Nagpatuloy ang depensa sa pagtuligsa sa mga pulis, lalo na sa usapin ng natagpo ang dugaang fingerprint sa crime scene na hindi raw sumailalim sa masusi at kumpletong forensic analysis. Binigyang diin nila na may maraming malalabong bahagi sa kasong ito na wari sa diyang hindi pinansin ng prosekusyon. Isa sa mga pinakamahalagang puntong nais klaruhin ng mga abogado ng depensa na ang relasyon ni John at Joyce ay hindi umano ang unang pagkakataon na nasangkot si John sa maraming babae. Ayon sa mga paunang record na kanilang nakalap, umabot umano sa 2,500 text messages ang ipinagpalitan ni John at ng iba't ibang kababaihan. Ang ikinagalit ng depensa ay kung bakit basta-basta na lang isinantabi ng mga pulis ang lahat ng posibleng sospek na ito nang hindi man lang nagsasagawa ng masusing investigasyon. Higit pa rito, nagharap sila ng mga saksi upang patunayan na ang personal na buhay ni John ay tunay na puno ng kontrobersyal at kahina-hinalang aktibidad. Inakusahan nila ang biktima na posibleng sangkot sa ilegal na pagsusugal na umano'y may ipapaliwanag kung bakit natagpuan ng pulisya ang halagang $4,000 na cash na puro malalaking denominasyon sa lugar ng krimen. Mariin ding ipinahayag ng depensa ang kanilang galit sa tila mapanupil na tindig ng prosekusyon at sa pagiging bulag nito sa mga mahahalagang detalye na maaaring nakapagbabago sa buong direksyon ng kaso. Matapos ang ilang araw ng matinding pagtatalo, naglaan ang hurado ng 3 buong araw upang pag-aralan at pagdiskusyonan ang lahat ng ebidensya at argumento mula sa magkabilang panig. Ang naging resulta ay malinaw na pagkakabahagi ng opinyon.
Siyam na miyembro ng hurado ang bumoto pabor sa deklarasyong guilty si Eric, habang 3 naman ang mariing nanindigan na siya ay inosente. Dahil sa seryosong hindi pagkakasundo at kabiguang makamit ang kinakailangang consensus, napilitan ang hukom na ideklara ang kasong ito bilang mistrial. Kapansin-pansin na ang ikalawang paglilitis na orihinal na itinakda noong Oktubre 2023 ay hindi natuloy ayon sa schedule. Hanggang sa ngayon, wala pa ring inilabas na formal na anunsyo hinggil sa panibagong petsa ng paglilitis para sa kasong ito. Ilang miyembro ng hurado ang pumayag na magsalita sa mga panayam matapos ang paglilitis. Ayon sa kanila, ang mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon ay hindi pa rin sapat na matibay at kailangan pang mapalakas. Sa kabuuan, naramdaman nila na kulang pa rin ng mahalagang ebidensya upang tuluyang patunayan na ang akusado ang tunay na salarin. Hanggang ngayon, nananatiling maraming tanong ang hindi pa nasasagot kaugnay ng kaso ni Eric Thompson. Mga tanong na patuloy na gumugulo sa isipan ng publiko. Parang naipakita na sa atin ang lahat ng ebidensya, ngunit may isang napakahalagang piraso na nawawala. Isang pirasong kinakailangan upang mabuo ang kabuang larawan. At dito nakasalalay ang pinakamalaking hamon sa mga kasong may kinalaman sa pagpatay, sapagkat ang tanging saksi na tunay na makakapagsabi ng buong nangyari ay ang mismong biktima, ngunit siya ay wala na. Sa puntong ito, kinakailangan ng prosekusyon na umasa sa mga circumstantial evidence laban kay Eric. Sa mga surveillance video, nakitang isang puting Chevrolet pickup katulad ng pagmamay-ari ni Eric ang pumasok at lumabas malapit sa pinangyarihan. Makikita rin ang isang lalaking tumatakas mula sa klinika na nakahulog ng puting sombrero na kalaunan ay narecover ng pulisya at posibleng naglalaman ng DNA traces. Dagdag pa rito, natuklasan ang isang sinunog na kaldero sa bakuran ni Eric kasabay ng mga apoy na nakuhanan din sa CCTV ng kanyang kapitbahay noong mismong gabi ng insidente. At kung siya ay mapatunayang nagkasala, posibleng habang buhay ang kanyang kahihinatnan sa kulungan. Kung umabot ka sa part ng video na ito, maaari bang sabihin mo kung anong oras mo ito napanood at kung nasaan ka para malaman namin kung saan umabot ang video na ito? Sa inyong palagay, si Eric ba talaga ang pumatay kay John o siya ay inosente? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan mo naman ang video sa araw na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na kaso.